Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoon. Happy Sabat po sa inyo pong lahat. Saan man kayo naroroon ngayon, ang pagpapala ng Panginoon ang sumaating lahat. Ang ginto ng Kristiyanong karakter. Ba? Matindi ko. The gold. Sa English? So yan po yung ating pag-aaralan ngayong June 15. So kinsenas na. Grabe, no? Kabilis ng ating pong panahon. The gold of Christian character. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na ito ay patuloy kaming sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawa kaming gabayan, O Lord, at kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan na nagmumula sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig, kalakasan na aming pong natamasa sa bawat araw ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa kasiguraduhan ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa banal na kasulatan, 22 verse 1 ng Kawikaan, ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa malaking kayamanan at mabuti kaysa pilak at ginto ang magandang kalooban. Yan po, mga kapatid. Mas maganda pa ang mabuting kalooban kaysa sa ginto. Yung pala ang pinaka sinasabi ng Biblia. Pero sa ating mga tao, mas maganda na may kayamanan kaysa sa mabuting karakter. No? Yan ang kaisipan ng tao. Pero sa banal na kasulatan, iba. Mas mahalaga ang pangalan. Mas mahalaga ang pagkatao kaysa pilak at ginto. So mabigat na ito na statement at ito ay salita ng Panginoong Diyos. Dahil nga naman sa Panginoon ay kaya niyang likain ng mga yan eh. Yung mga magmamahaling bato na yan eh. Kaya niyang likain na mabilis yan eh. Pero yung mabuting karakter at mabuting pag-iisip, mabuting kalooban, tayo ang gumagawa nun eh. Hindi ang Diyos ang gumagawa sa atin nun, hindi tayo ginagawang robot ng Diyos eh. Tayo ang pumipili nun. Kaya, para sa Panginoon, no? At sa Kanya ay mayroong katotohanan na ang pilak at ginto ay mas mahalaga pa ay ang mabuting kalooban kaysa sa mga mamahaling bato na yan. Sabi dito sa mga makalangit na dako, ang mga kalalakihan ay maaring maganda ng katanyagan. Maaring naisin nilang magkaroon ng isang dakilang pangalan para sa ilan. Ang pagkakaroon ng ilang mga bahay at lupain at maraming pera na siyang magpapadakila sa kanila ayon sa sukat ng mundo ay ang lundo ng kanilang ambisyon. Walang masama sa pag-ambisyon, di ba? Pero, may pero eh. Pero kung yung pag-ambisyon mo ay natabunan yung karakter mo, yun ang hindi na maganda. So, ang tao, nagbabago ang karakter kapag mayroong at maraming pera siya. Di ba? Ang lalaki, karamihan ng mga tao nagbabago kapag pera na ang pinag-uusapan. At maraming makakapagpapatunay niyan. Ninanais nilang maabot ang lugar kung saan maari silang tumingin sa ibaba na may pakiramdam ng higit na kahusayan sa mga mahihirap. Lahat ng ganyan ay nagtatayo sa buhanginan at ang kanilang bahay ay biglang babagsak. So ibig sabihin, mga kapatid, kapag ang kayamanan ay itinayo natin sa sarili natin lamang na pride, sa sarili lang natin at hindi kasama ang Panginoon para tayong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Pero kung tayo ay nagtatayo sa batuhan, ito ang pundasyon na yung ating Panginoong Diyos. Magkaroon man tayo ng maraming mga ari-arian, ang pundasyon ng buhay natin ng Panginoong Diyos, magiging matatag tayo. Ang pagiging higit sa posisyon ay hindi tunay na kadakilaan. Yung hindi nagpapataas ng halaga ng kaluluwa ay walang tunay na halaga sa sarili nito. Ang nag-iisang nararapat na makamtan ay ang kadakilaan ng kaluluwa sa paningin ng langit. Yun palang pinaka-the best, mga kapatid. Yung makuha ang kadakilaan ng kaluluwa sa langit. Yan, ibig sabihin, huwag nating asamin yung kadakilaan dito sa lupa na ang tao lang ang makaka-appreciate. Di ba? Dapat, kung tayo ay gagawa ng kadakilaan, sa paningin ng langit, ito ay dakila. Yan. At paano mangyayari yon? Sa pamamagitan ng pundasyon ay ang ating Panginoong Diyos. Ang tunay at mataas na katangian ng iyong gawain na hindi mo maaaring kailanman malalaman, ang halaga ng iyong sariling pagkatao ay masusukat mo lamang sa halaga ng buhay na ibinigay
upang iligtas ang lahat ng tatanggap nito. Bawat tao ay magkakaroon ng ilang pagkilatis ng kanyang sarili halaga kapag siya ay naging isang manggagawa kasama ni Kristo. Gumagawa ng gawain na ginawa ni Kristo, na pinupuno ang mundo ng katwiran ni Kristo at nagdadala ng atas mula sa kataas-taasan. Paano magkakaroon ng kahalagahan ng ating pong buhay? Paano magiging mahalaga yung mga bagay na meron tayo? No? Let's say we have cars, cars, we have house, no? Marami na tayong tinatangkilik. Yan ba ay masama na magkaroon tayo ng mga yan? Well, hindi masama na magkaroon tayo ng ganyan. Pero kinakailangan, kung meron tayo niyan, ang dapat ginagamit natin yan sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yun. Kasi ayaw rin naman ng Panginoon na tayo ay maghirap, di ba? Kasi sabi nga ng Panginoong Diyos, ang mananampalataya ay hindi buntot kundi ulo. So ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo dapat na sunod-sunuran sa agos ng sanlibutan. Dapat tayo yung nagdidikta at nagbibigay ng mabuting balita sa maraming mga tao. So mahalaga, nagiging mahalaga tayo, anuman ang meron tayo, anuman ang posisyon na meron tayo, may kayamanan man tayo o wala, nagiging mahalaga tayo sa paggawa natin sa gawain ng Panginoong Diyos. O how much more kapag ikaw ay maraming material na bagay, kilala ka na maraming mga tao tapos naglilingkod ka sa Panginoon, gaano ka kahalaga? Ano? Gaano ka kahalaga sa paningin ng Panginoong Diyos? Yun ngang walang-wala ka tapos naglilingkod ka sa Panginoon, ay napakahalaga natin sa Panginoon. Lalo na kung marami tayong tinatangkilik, mas giginhawa yung buhay natin, mas maganda yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yan. Ibig sabihin ng prinsipyo, ano man ang meron tayo, ano bang ambisyon tayo, dapat kasama sa ambisyon natin ang paglingkuran sa ang Panginoon. Dapat kung bibili tayo ng isang bagay, kung gagamit tayo ng isang bagay, ang purpose para paglingkuran ng Panginoon. Ang atas na ibinigay sa mga alagad ay ibinigay sa lahat ng may kaugnayan kay Kristo. Dapat nilang gawin ang anuman at bawat sakripisyo para sa kagalakan na makita ang mga kaluluwang naligtas mula sa kamatayan para kay Kristo. So kung ano yung ibinigay na utos sa mga alagad noong unang panahon, yun din yung utos sa ating mga kapatid na ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Bakit? Dahil ang mga tao ay namamatay dahil sa kasalanan na wala man lang narinig na katotohanan galing sa Panginoong Diyos. Tayo ang representative ng ating Panginoon. Ang pinakamataas na karangalan o the highest honor na maaring igawad sa mga tao, maging bata man o matanda, mayaman o mahirap, ay mga pahintulutang itaas ang naapi, ang aliwin, ang mahina, ang pag-iisip. So, ibig sabihin mga kapatid, mayaman ka man o mahirap, walang hadlang na ikay maglingkod sa Panginoong Diyos. Ayan. Nagiging mataas na karangalan mga kapatid para sa estado ng kahit sinong tao ang maglingkod sa Panginoon. Ang makaakay ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, isang malaking karangalan yun. Yan, anuman ang estado ng ating pong buhay. Ang mundo ay puno ng pagdurusa. Humayo kayo at ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Pagalingin ang may sakit. Ito ang gawain na maignay sa mensahe ng Ebanghelyo. Ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Paano papagalingin ang mga may sakit? May sakit sa karamdaman. Ito'y sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ang mga kamanggagawa ng Diyos ay dapat punan ang puwang na kanilang nasasakop sa mundo ng pag-ibig ni Kristo. Ang pag-ibig ni Kristo na nasa puso ay ipinahayag sa mga kilos. Kung ang pag-ibig kay Kristo ay walang buhay, ang pag-ibig para sa mga taong kinamatay ni Kristo ay hihina. Yun. Sabi po dito mga kapatid, kung ang pag-ibig kay Kristo ay walang buhay, ibig sabihin, yung pag-ibig kay Kristo, paano ba nagkakaroon ng buhay ang pananampalataya at pag-ibig kay Kristo? Sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kung nai-apply natin itong pag-ibig ng ating Panginoon, sabi po dito, mahina. No? Sa mga taong kinamatay ni Kristo ay hihina, sabi dito. Kailangan na yung pag-ibig ng Panginoon, yung pananampalataya sa Panginoon ay buhay. No, ginagawa, ina-apply. Yung karakter natin, sunod doon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi po pwede yung karakter natin taliwas doon sa mensahe ng kaligtasan, mga kapatid. Ang tunay na kayamanan ay tunay na pananampalataya at tunay na pag-ibig. Ginagawa nitong ganap ang pagkatao kay Kristo.
kung mayroong higit na pananampalataya, simple, at nagtitiwalang pananampalataya kay Kristo, magkakaroon ng pag-ibig, dalisay na pag-ibig na siyang ginto ng katangian ng Kristiyano, no? Which is the gold of Christian character. Yung tunay na pag-ibig, tunay na pananampalataya ay isinasabuhay, mga kapatid, no? Isinasabuhay, nakikita sa pananalita, nakikita sa pagkilos, nakikita, mga kapatid, sa ating pagkatao, yung pong pananampalataya at pag-ibig natin kay Jesus. Dahil alalahanin natin, mas mahalaga ang karakter kaysa mga kayamanan. Ngunit ang kayamanan ay pwedeng gamitin sa gawain ng Panginoon, no? Yan ay talagang the best. Kaya mga kapatid, no? Kung tayo ay payaman lang ng payaman, kung tayo ay pahirap lang din ng pahirap, ano man ang estado natin, gamitin natin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. No? Gamitin natin. Ang mahirap, maraming time para maglingkod sa Panginoon. Diba? Ang mayaman, maraming resources para gamitin sa gawain ng Panginoon. Ano man tayo doon, masumpungan nawa tayo nagtatapat sa Panginoong Diyos at naia-apply natin ng higit sa lahat ang pag-ibig at pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos. Ang mabuting pangalan ay dapat piliin kaysa malaking kayamanan at mabuti kaysa pilak at ginto ang magandang kalooban. Pagpalain tayong lahat at sama-sama tayong manalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Villasano at mamaya tayo ay agahan natin na pumunta sa ating pong Sabbath worship sa kanya-kanyang church. God bless po sa inyo pong lahat, mga kapatid, at happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay na kayo po ay pag-ibig. Salamat po sa mensahe. Napaka-importanteng mensahe na inyong iniwan sa amin sa banal na araw ng Sabat ng umaga na ito. Tunay na may ilan sa amin o maaaring sabihin namin marami sa amin ang naghahangad na makamit ang aming ambisyon. Ngunit samahan niyo po kami sa pagganap nito na amin din namang mabantayan ang aming karakter, sapagkat kami ay madalas na binubuyo ng kaaway dahil sa mga aming ambisyon na ito. Nawa aming matutunan na aming bantayan ang aming karakter at makamtan namin ang ginto na inyong inaalay sa amin, isang ginto ng Kristiyanong karakter. At alam namin na kayo ay nariyan, di kami pababayaan. Tulungan din kami na huwag namin bantayan ang aming kapwa pagkus ang aming mga sarili lamang, upang kami ay makaiwas sa pananukso ng kaaway. Alam namin na pagbabantay sa kapwa ay isa itong pamaraan ni Satan para kami magkasala. Tulungan niyo po kami, O Diyos, pagkat kami mga mahihina, madaling masilo ng kalaban. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na nakikinig ngayon. Patuloy na karunungan na nagmumula sa inyo ang aming panalangin upang ang gintong Kristiyanong karakter na ito ay aming makamtan at hindi na kami maghangad pa ng kayamanang pansanlibutan at alam namin na pagkakalob niyo sa amin ang lahat ng aming mga pangailangan. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng pasasalamat ni Nanay Nerissa at nakauwi na from Hong Kong sina Olivia at Veronica. Salamat sa pag-iingat sa kanila sa kanilang biyahe hanggang sa makauwi sila ng ligtas. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng bawat isa. Samahan nyo kami sa aming pagtungo sa aming mga kanya-kanyang mga simbahan na makarating doon ng tamang oras at higit sa lahat maging tunay na masaya sa pagsamba at pagpuri sa banal na araw ng Sabat na ito. Bagaman mainit ang panahon, bigyan niyo po kami ng komportable na pagsamba sa araw na ito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang ilang pa mga prayer request ng mga kapatiran. Una, si Jesse Eugenio na siya po ay na-stroke. Pagalingin niyo po siya sa kanyang karamdaman, makarecover po siya sa kanyang kalagayan ngayong oras na ito. Ganyan din ang family ni Sister Emelinda Makalalag. Pasama din namin sa panalangin patuloy. Inyong pag-iingat nawa at pagpapalang sumakanila sa bawat sandali at palagi nila kayong makasama, pag sa ganun sila ay magliwanag sa kanilang nasasakupan.
Kasama din namin sa panalangin si Christina Palyarca sa kanyang fast recovery at total healing. Si Ma'am Lovejoy Diwa, amin din sinasama sa panalangin. At gayon din si Jesimiel Duque, si Lilia Mencias Umanya, Lorna Cabiedes Cordova, si Nanay Juning at si Tatay Noel Alpindo, Brother Ambet Ramos, gayon din si Baby Josiah, si Rodesia Cordova Tomas, si Elria Lopez, Divina Rodriguez, si Vine Ingrid Maquinana, si Clorilyn Abesilia, si Ana Rosbel Tolentino. Kasama na rin ang iba pang mga kapatiran na mga sumusunod. Sina Brother Gary Mercado, sina Brid Renato, si Estrella Gragasin, si Claire Andaya, si Judilyn Perolino, si Feli Domingo Cocheco, Brother Lorenzo, si Sister Lorna at Brother Montica Vietes. Gayon din si Sister Ana Manuel na nasa panig ng karamdaman. Gayon din si Christopher Umali Cuderes, si Ato G. Tinyore, Sister Estrella Gragasin, si Kuya Bobby, si Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila kasama rin, si Erica Santos Rivera, Sister Tina Santos, gayon din si Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si Adel, Sister Adel, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, ang Perez ni Ma'am Karin at ni Pastor Nelvin. Gayon din si Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Percy, Sister Risa, Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Marilita, si Sister Pichi Renato Santos, sina Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco sa pagpapatuloy sa huling bahagi. Ang mga pangalan na ito ay patuloy pa rin na sa papagaling nasa banig ng karamdaman. Sina Precious Cabasol, Princess Jorquina, si Arif, si Sister Nena, Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Brother Arturo at Sister Erlinda Duque. Mga kapatid po namin na ito, o Diyos, ay kayo pong nakakaalam ng aming kalagayan sa mga sandaling ito. Aming patuloy na inihiling ang kagalingan at alam namin ang the best ang bibigay niyo po para sa amin. Kami po ay nagtitiwala sa inyo sapagkat ang nangako sa amin ay tapat. Tapat kailan pa man sa patuloy namin binabanalangin ang patuloy na matutunan namin at makamtan ang ginto ng Kristiyanong karakter para sa aming pamumuhay. Kami ay maging masaya, kapiling po kayo sa bawat araw, bawat umaga. Kami magliwanag din naman sa aming nasasakupan. Ito pong lahat ay aming pinasasalamatan at tinihiling namin alang-alang na lahat sa pangalan na Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.